Here's everything we did in Shanghai, China, and kung paano nga ba namin napagkasya yung 22,500 na budget for 5 days, 4 nights. That includes our flight, hotel, tours, transportation, and food budget. We flew via Cebu Pacific and nasa 8,200 lang yung airfare namin for 2. November yung flight, tapos March ko naman yun na book. 5,920 pesos naman yung travel tax and yung 20 kilograms na baggage namin to and from Shanghai. For China visa naman, 5,796 yung binayad namin for 2. DIY lang din yun and kami mismo yung nag-asikaso kaya mas mura. For hotel, we stayed at Sushi Select Hotel for 7,000 pesos for 4 nights na yun and malapit lang siya sa East Nanjing Road, walking distance lang. So for our day 1, ang mga nagastos lang namin is yung grab namin papuntang airport and yung taxi or DD namin papuntang hotel. For day 2 naman, pinili naming medyo chill lang so nag-ikot-ikot lang kami sa The Bond. Then after, nag-walk lang kami papuntang Yuyuan Garden. Of course, we had to try their crab xiaolongbao. Then for day 3 naman, nag-Shanghai Disneyland kami. So ang bayad namin dito is 3,000 pesos per person and nabook na namin to online. Train lang din yung sinakyan namin papuntang Disneyland. So dito naman, need nyo lang i-present yung passport para makapasok sa loob. Dito, meron silang mga deals na meron ng kasamang food. So yun ay in-avail namin para meron na kaming pagkain sa loob. Pero pwede rin naman kayo bumili sa 7-Eleven sa labas and pwede din naman siya ipasok. On our 4th day naman, pumunta kami sa Zhujiazhou Watertown. Ito DIY lang din. For transport naman, ginamit naming map is A-Map, which is very helpful kasi naka-English naman siya na translation. Tapos yan, nag-train and bus lang kami papuntang Zhujiazhou. For our last day naman, nag-ikot-ikot lang kami dun sa mga famous tourist spots. Since malapit lang naman yung museum, nilakad na lang namin. Yung mga park pa nga lang nila dito panalo na, so hindi nyo na kailangan maghanap pa ng spot kasi kahit saan ka tumingin, maganda na talaga yung foliage. Then after naman, nag-train lang kami papuntang 1,000 trees. Tapos sa Wukang Mansion naman para mag-picture-picture din. So for our other expenses naman, nag-book kami ng eSIM for 5 days. Then tig-isa kami, so nasa 1,300 pesos yon. Yung food naman namin for 5 days, inabot kami ng 7,200 pesos. So yung total naming breakdown is 42,700 pesos divided by 2. So nasa 21,300 yon. And since may kanya-kanya kaming Alipay, so nagkahiwalay yung transpo namin and yung other food and pasalubong. So ang solo expenses ko is nasa 1,100 pesos. Yes guys, sobrang mura ng transpo nila sa China. Nakita nyo naman, more on train talaga yung nasakyan namin and may food and pasalubong pa yan. So sobrang mura talaga. Kaya ang naging total namin per person is 22,503.9 pesos lang. So if you're looking for a sign na magpunta ng China, ito na yon. Kaya save mo na tong video na to and follow me for more travel tips like this.